Ang unang bumati kay Elias sa Baryo Aglayan ay hindi tao, kundi ang makapal at malagkit na putik. Kinain nito ang mga gulong ng ina. Nanggugulo ng inarkila niyang deep at sa huli sumuko rin na hukurin ang makina sa kalagitnaan ng daan na tila isang mahabang pilat sa gitna ng gubat. Walang bahay, walang taong matanaw. Tanging ang dalawang hanay ng mga dambuhalang puno ng balete sa magkabilang gilid ng daan. Ang mga sangay tila mga butuhang kamay na naghahangad siyang abutin. "Hanggang dito na lang tayo, sir," basag ng trooper sa nakabibinging katahimikan. "Hindi nakakayanin ng makina. Lakarin niyo na lang, malapit na naman yan." Bumaba si Elias. Agad na lumubog ang kanyang mga sapatos na pangsyudad sa putik. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, kasabay ng usok mula sa kanyang bibig dahil sa halumigmig ng hangin. Ito na ba yun? Ito na ba ang proyektong magpapatunay mamanyamay sa kanyang kakayahan bilang isang batang inhinyero? Ang isang tulay sa isang baryong tila kinalimutan na ng panahon. Sa isip niya, nagsimula na siyang magsisi. Habang naglalakad siya, pasan ang kanyang bag, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit higit pa sa bigat ng putik, may ibang bumabalot sa kanya. Isang katahimikang hindi normal. Walang huni ng ibon. Walang ingay ng mga kuliglig. Tila lahat ng may buhay sa gubat na iyon ay nagtatago, naghihintay pagkalipas ng halos 20 minutong paglalakad. Natanaw niya ang mga unang bubong ng Baryo Aglayan. Mga simpleng kubo na gawa sa pawid at kawayan, nakakalat sa tabi ng isang ilog na kulay tsokolate ang tubig. Ngunit imbes na salubungin siya ng ingay ng isang komunidad, ang sumalubong sa kanya ay mga bintanang bahagyang nakabukas at mga pares ng matang sumusulyap, puno ng pag-aalinlangan at pagtataka. Bawat tingin ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang batok. Nahanap niya ang bahay na kanyang tutuluyan. Isang maliit na kubo na bahagyang mas maayos kaysa sa iba. Nakatayo malapit sa dalampasigan. Sa labas, isang babae ang nag-aalis ng mga kaliskis ng isda. Tumigil ito sa kanyang ginagawa nang makita siya. "Magandang hapon po," bati ni Elias. Sinisikap na maging magalang. "Ako po si Elias, ang bagong inhinyero." Ang babae ay may mukhang pagod, ngunit may angkin itong ganda na hindi maitatago ng simpleng kasuotan. May lungkot sa kanyang mga mata, isang uri ng kalungkutang matagal nang naninirahan doon. "Ako si Alida," sagot niya. Ang boses ay mahina. "Tuloy ka." Sa likod ng palda ni Alida, isang batang babae ang sumilip. Mga 10 taong gulang, may malalaking mata na tila nakikita ang lahat, ngunit walang salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Ngumiti si Elias sa bata, ngunit nanatili itong nakatitig sa kanya, seryoso ang muka, bago muling nagtago sa likod ng kanyang ina. "Ang anak ko, si Amihan," sabi ni Alida. Hindi na niya kailangang sabihin na pipi ang bata. Nakikita ito sa paraan ng pagkapit niya sa kanyang ina, sa paraan ng pakikipag-usap ng kanyang mga mata. Ang loob ng bahay ay simple ngunit malinis. Inilatag ni Elias ang kanyang mga gamit sa maliit na silid na inilaan para sa kanya. Habang nag-aayos, isang malakas at masiglang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas. "Alida! Nabalitaan kong dumating na ang bago nating bisita." Pumasok ang isang lalaking nasa katanghalian ang edad. Malapad ang katawan
at may isang peking ngiti sa kanyang mga labi. Ako si Kapitan Tasio, pagpapakilala nito. Inilahad ang isang kamay na tila bakal sa higpit ng abutin ni Elias. Ang kapitan ng baryong ito. Maligayang pagdating, Engineer Elias. Salamat po, Kapitan, sagot ni Elias. Napansin ni Elias ang paraan ng pagtingin ni Kapitan Tasio kay Alida. Isang tingin na nagtatagal, may halong pag-aari. Tila hindi komportable si Alida sa presensya nito. Sayang at hindi na natin naisalba ang dati ninyong inhinyero, sabi ni Tasio. Ang tono ay biglang nagbago. Isang malaking aksidente, nadulas sa ginagawang tulay. Malas lang talaga. May kung anong malamig na gumapang sa likod ni Elias. Aksidente. Ganoon na lang ba yun kadali? Nang makaalis ang kapitan, nagpaalam si Elias na pupuntahan niya ang tulay. Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng baryo kung saan nakatayo ang kalansay ng isang tulay na hindi natapos. Gawa sa bakal at kahoy, tila isa itong monumento ng isang pangarap na naputol. Mula sa itaas, tinanaw niya ang ilog sa ibaba. Ang tubig ay mabagal ang agos, malabo at tila walang katapusan ang lalim. Dito nahulog ang inhinyerong pinalitan niya. Dito siya mamamalagi sa mga susunod na buwan. Gabi na nang bumalik siya sa bahay ni Alida. Matapos ang isang simpleng hapunan na puno ng awkward na katahimikan, pumasok na si Elias sa kanyang silid. Humiga siya sa papag, pinakikinggan ang mga tunog ng gabi. Ang alon mula sa dagat, ang paminsan-minsang lagitik ng kawayang sahig. Sinubukan niyang matulog, ngunit ang mga tingin ng mga taga-baryo, ang mga salita ni Kapitan Tasio, at ang imahe ng tulay ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ito. Isang tunog mula sa ilalim ng bahay. Hindi ito tunog ng pusa o aso. Ito ay isang malalim, garalgal na ungol. Isang ungol na tila nanggagaling sa lalamunan ng isang malaking hayop, puno ng gutom at panganib. Naramdaman ni Elias ang panginginig ng sahig na kawayan. Dahan-dahan siyang bumangon. Nanlamig ang kanyang batok at nanindig ang kanyang mga balahibo. Gumapang siya sa sahig at sumilip sa isang maliit na siwang sa pagitan ng mga kawayan. Sa dilim sa ilalim ng bahay, wala siyang makitang malinaw. Tanging isang anino. Isang dambuhalang itim na anino na mabilis na dumaan. Mas malaki kaysa sa tao. Mas mabigat kaysa sa anumang hayop na pamilyar sa kanya. At pagkatapos, nawala ito. Naiwan si Elias na nakaluhod sa sahig, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito isang ordinaryong baryo. At ang kamatayan ng dating inhinyero, nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ay hindi isang simpleng aksidente. Ang umaga para kay Alida ay laging nagsisimula bago pa man magising ang araw. Ang dagat ang kanyang orasan, ang amoy ng alat ang kanyang kape. Ngunit sa umagang ito, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang ungol kagabi, narinig din kaya ito ng bagong inhinyero? Nakita niya ang anino sa mga mata ni Elias. Sa almusal, isang pag-aalinlangang hindi nito masabi. Ngunit sanay na si Alida sa mga bagay na hindi sinasabi. Ang buong buhay niya ay isang mahabang katahimikan. Dala ang kanyang bayong ng mga bagong huling isda. Tinahak niya ang daan papuntang palengke. Bawat hakbang ay isang pamilyar na pasakit. Bawat madaraanan niyang kapitbahay ay mag-iiwas ng tingin.
Ang iba'y lantarang hihilahin ang kanilang mga anak palayo sa kanya, na tila siya'y may nakahahawang sakit ang mga bulong. Palagi niyang naririnig ang mga ito, parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Aswang, tingnan mo ang mga mata, laging malungkot. Kawawang bata, namana yata sa ina. Sa palengke, mas malakas ang mga bulong. Inilatag niya ang kanyang mga paninda sa isang pirasong sako sa lupa. Ang mga isda'y sariwa pa. Kumikinang ang mga kaliskis sa sinag ng araw, ngunit walang lumalapit. Dumaan si Aling Sela, ang asawa ng isang mangingisda, at tiningnan ang kanyang mga isda. "Magkano ang galunggong mo, Alida?" tanong nito, kahit hindi naman nakatingin sa kanya. "10 piso na lang ho ang tumpok, Aling Sela, para maubos na," sagot ni Alida. May kaunting pag-asa sa kanyang boses. Sumimangot si Aling Sela. "Huwag na lang, doon na lang ako kay Iska bibili. Sigurado pang sariwa." At lumakad itong palayo. Hindi na lumingon pa. Naramdaman ni Alida ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa ibang mga nagtitinda. Yumuko na lamang siya, nagkunwaring nag-aayos ng kanyang paninda. At hinintay na lumipas ang kahihiyan. Pauwi na siya. Halos wala pang bawas ang kanyang daladalang isda. Nang makita niya si Lola Nena, ang pinakamatandang babae sa baryo na nakatayo malapit sa kanilang bakuran. May hawak itong isang maliit na mangkok. Nang makalapit si Alida, biglang iwinisik ng matanda ang laman ng mangkok, asin, sa harapan ng kanyang tarangkahan. "Para umalis ang masamang espiritu," sabi ni Lola Nena, ang mga matay matalim na nakatitig sa kanya. "Para maprotektahan ang baryo sa mga tulad mo." Walang salitang lumabas sa bibig ni Alida. Tumalikod na lamang siya at pumasok sa loob ng bahay. Ang puso'y tila pinipiga. Kumuha siya ng walis at tinipon ang asin. Tinatapon ang bawat butil ng panunumbat at takot ng buong baryo. Sa loob ng bahay nadatnan niya si Amihan na tahimik na naglalaro sa isang sulok. Ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagtitiis. Nilapitan niya ito at hinaplos ang buhok. Tumingala si Amihan sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Alida ang isang tanong na hindi nito mabigkas. "Bakit sila galit sa atin, inay?" Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. "Huwag mo silang intindihin," bulong niya. "Nandito si inay." Kinagabihan, habang inaayos niya ang kanilang higaan, may napansin siyang mga papel sa ilalim ng unan ni Amihan. Kinuha niya ito. Mga drawing na ginawa ng kanyang anak gamit ang Crayola. Sa unang papel, isang malaking baboy ramo ang nakaguhit. Ngunit ang mga mata nito ay mali. Masyadong malaki at kulay pulang-pula. Sa pangalawang papel, ang baboy ramo pa rin. Pero sa pagkakataong ito, may nakatayong maliit na figura sa tabi nito. Isang batang babae na may mahabang buhok. Si Amihan. Sa huling papel, nanlamig ang buong katawan ni Alida. Ang baboy ramo ulit, pero sa pagkakataong ito, may malabong imahe sa loob ng katawan ng hayop. Isang figura ng isang lalaki, nakangisi, at ang mga mata nito. Ang mga mata nito ay ang parehong pulang-pulang mata ng halimaw. Nabitawan ni Alida ang mga papel. Bigla siyang bumalik sa isang gabi. Maraming taon na ang nakalipas. Ang gabi kung kailan natagpuan na lamang niya ang kanyang asawa sa dalampasigan.
Lasog ang katawan na tila sinalakay ng isang mabangis na hayop. At sa kanyang alaala, umalingaw-ngaw ang isang tunog na pilit niyang kinalimutan. Isang malalim, garalgal na ungol. Katulad ng ungol na narinig niya kagabi. Isang mahinang kaluskos mula sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Maingat siyang sumilip sa bintana. Walang tao. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang tingin sa may pintuan, huminto ang kanyang paghinga. May isang manok na nakahandusay doon. Patay. Nakalabas ang mga bituka. Ngunit walang kahit isang patak ng dugo sa lupa. Napaatras si Alida mula sa bintana. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ito isang simpleng pananakot. Hindi ito gawa ng mga kapitbahay. Ito ay isang babala. Isang mensahe. Mula sa kung anuman ang gumagala sa dilim ng Baryo Aglayan. At alam ni Alida, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na sila ng kanyang anak ang pakay nito. Hindi naniniwala sa multo si Elias. Bilang isang inhinyero, ang mundo para sa kanya ay binubuo ng mga numero, anggulo at mga batas ng pisika na kayang ipaliwanag ang lahat. Ang ungol na narinig niya ay maaaring galing sa isang kalabaw. Ang anino ay maaaring gawa lang ng mga sanga ng puno sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ang patay na manok, gawa ng isang musang o asong gubat. Lahat ay may lohikal na paliwanag. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang naglalakad siya patungo sa construction site kinaumagahan. Ngunit habang papalapit siya sa ginagawang tulay, hindi niya maialis sa isip ang mukha ni Alida nang makita nito ang patay na hayop. Isang takot na tila matagal nang pamilyar sa kanya. At ang mga mata ni Amihan na laging nakatingin sa gubat na tila may hinihintay na lumabas mula roon. Hindi, may mali sa lugar na ito. At ang sagot ay hindi niya mahanap sa kanyang mga blueprint. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyari sa inhinyerong pinalitan niya. Sa isang sulok ng maliit na bodega ng construction site, nakatambak ang ilang mga gamit na naiwan ni Engineer Ricardo. Isang lumang helmet, isang pares ng botang puno ng tuyong putik at isang baul na bakal. Pinilit niyang buksan ito. Sa loob, kasama ng mga lumang damit at ilang gamit sa pagguhit, may isang kwaderno. Isang itim at mumurahing kwaderno na kupas na ang mga pahina. Umupo si Elias sa isang sako ng semento at sinimulang basahin ito. Sa una, ang mga nakasulat ay puro tungkol sa tulay. Mga sukat, mga materyales, mga problema sa pundasyon. Maayos at malinis ang pagkakasulat. Ngunit habang lumilipat siya sa mga huling pahina, nagiging magulo at nanginginig ang mga letra na tila isinulat sa pagmamadali at takot. Linggo 3. May kakaibang tunog sa gabi. Parang mga paang may mabibigat na kuko. Lumalakad sa putikan sa ilalim ng bahay na tinutuluyan ko. Sinabi ko sa may-ari, pero ngumiti lang siya at sinabing paniki lang daw iyon. Imposible. Linggo 4. Nakita ko sila. Habang pauwi ako galing sa tulay, may mga mata sa gubat. Mga matang pula na parang baga. Nakatingin lang, hindi kumikilos. Nang kumurap ako, nawala na sila. Linggo 5. Baliw na yata ako. Pero may tinatago ang baryong ito. Lahat sila ay takot. Ngumingiti sila sa iyo sa umaga. Pero pagdating ng takip silim, nagmamadali silang magsara ng mga bintana. Takot sila.
takot sila kay Kap. Linggo 6. Pinagbibintangan nila ang babaeng nagtitinda ng isda. Si Alida. Sabi nila, aswang daw. Ngunit nakikita ko sa mga mata niya, takot din siya. Hindi siya. Hindi maaaring siya. May mali. May ibang halimaw sa lugar na ito. At sa pinakahuling pahina, iisang pangungusap lang ang nakasulat. Nanginginig at halos hindi na mabasa. Hindi siya aangkap, di ba naputol. Tila may biglang pumigil sa kanyang pagsusulat. Isinara ni Elias ang kwaderno. Ang puso niya'y malakas ang kabog. Ang kapitan. Si Kapitan Tasio? Imposible. Ngunit ang lahat ng piraso ay tila unti-unting nabubuo. Mula sa kinauupuan niya natuwa natanaw niya si Kapitan Tasio na kausap ang ilang mga trabahador. Ang boses nito ay malakas, nag-uutos. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtingin sa kanya ng mga tao. Hindi lang ito respeto. May halong takot. Isang trabahador ang aksidenteng nakabitaw ng isang martilyo. Hindi sumigaw si Tasio. Tiningnan niya lang ito. Ngunit sa tingin na iyon, namutla ang trabahador at nanginginig na pinulot ang gamit. Lumabas si Elias ng bodega. Nilapitan niya ang isa sa mga mas batang trabahador na nag-aayos ng mga tabla. Kaibigan, simula niya. Maaari bang magtanong? Tungkol sa dating inhinyero, si Engineer Ricardo. Biglang nagbago ang mukha ng lalaki. Nawala ang ngiti nito. Tumingin ito sa kaliwat kanan na tila may hinahanap. Wala po akong alam diyan, sir, sabi nito. Hindi makatingin ng diretso kay Elias. Aksidente po ang nangyari. Iyon lang po. Mabilis itong tumalikod at naglakad palayo na tila ayaw nang madamay pa. Bumalik si Elias sa bahay ni Alida na gulong-gulo ang isip. Ang mga salita sa kwaderno, ang takot sa mga mata ng mga tao. Ang lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. Ngunit ang kanyang isip na sinanay sa lohika ay ayaw itong tanggapin. Gabi. Nakaupo si Elias sa kanyang silid. Kanila ko limang wind. Tanging isang lampara de gaas ang nagbibigay liwanag. Muli niyang binuksan ang kwaderno ni Ricardo. Binabasa ang bawat salita. Umaasang may makikita siyang butas. Isang bagay na magpapatunay na nababaliw lang ang dating inhinyero. Katahimikan. At biglang, isang tunog ang bumasag dito. Hindi ito ungol. Hindi ito kaluskos. Ito ay tunog ng mga kuko, matitigas at matutulis na kuko na marahas na kumakalmot sa kahoy na pinto ng kanyang silid. Isang tunog na puno ng galit at karahasan. Curse! Kak. Napatalon si Elias sa gulat. Nabitawan ang kwaderno. Nanindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya sa pinto. Hinihintay ang susunod na mangyayari. Tumigil ang pagkakalmot. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Dahan-dahan, halos hindi humihinga. Gumapang si Elias palapit sa pinto. Hindi niya ito bubuksan. Gusto niya lang makita kung sino o ano ang nasa labas. Idinikit niya ang kanyang mata sa maliit na butas ng susian. Sa una, dilim lang ang kanyang nakita. Ngunit pagkatapos, may gumalaw. At ang gumalaw na iyon ay dahan-dahang lumapit sa butas ng susian mula sa kabilang panig. Isang mata, isang malaking mata ang sumalubong sa kanyang paningin.
Namumula ito, nagliliyab sa dilim na parang isang nagbabagang uling. At hindi ito mata ng tao. Ang dapit hapon sa Aglayan ay may dalang kakaibang lamig. Ito ang oras kung kailan ang hangin ay tila bumubulong ng mga lihim. At ang mga anino ng puno ng balete ay humahaba na parang mga daliring naghahangad manakmal. Para kay Alida, ito ang pinakamahirap na bahagi ng araw. Ito ang simula ng gabi. Nasa loob siya ng koko ng bahay. Tinatahi ang punit sa damit ni Amihan, habang ang kanyang anak ay tahimik na gumuguhit sa isang sulok. Ang ilaw mula sa kanilang lampara ay nagsasayaw sa dingding na kawayan. Sa labas, nagsisimula ng magtahulan ang mga aso. Isang tunog na dati ordinaryo lang, ngunit ngayon ay nagdudulot na ng kaba sa kanyang dibdib. Isang malakas na boses ang bumasag sa kanilang katahimikan. "Alida! Tao po!" Napahinto sa pagtahi si Alida. Ang kanyang mga daliri nanigas sa karayom. Kilala niya ang boses na iyon. Ang boses na gumugulo sa kanyang mga panaginip. Si Kapitan Tasio. "Inay?" Mahinang ungol ni Amihan, hindi salita, kundi isang tunog ng takot. Habang mabilis na nagtago sa likod ni Alida, niyakap ng bata ang kanyang bewang nanginginig. "Sandali lang po." Pilit pinatatag ni Alida ang kanyang boses bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Kapitan Tasio, isang malapad na ngiti sa kanyang mukha. May dala siyang isang bayong na puno ng mga gulay at isang malaking isda. "Nag-aalala lang ako sa inyo," sabi nito. Ang boses ay malumanay, ngunit ang mga matay, hindi. Mahirap ang buhay ng isang babaeng mag-isa. Heto, munting tulong mula sa inyong kapitan. "Salamat po, Kapitan. Hindi na po sana kayo nag-abala," sabi ni Alida, hindi magawang tanggihan ang alok. Walang abala yon. Itinulak nito ng bahagya ang pinto at pumasok sa loob. Agad na tila lumiit ang kanilang munting bahay dahil sa kanyang presensya. Napuno ng kanyang amoy ang hangin. Isang pinaghahalong amoy ng tabako, pawis, at isang bagay pa. Isang bagay na malansa at mabangis. "Kamusta ka na, Amihan?" tanong ni Tasio. Ang ngiti hindi umaabot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa batang nakakapit pa rin sa ina. Hindi sumagot si Amihan. Lalo lang humigpit ang yakap nito. Ang mukha ay nakasubsob sa damit ni Alida. Umupo si Tasio sa kanilang maliit na upuang kahoy na umugong dahil sa kanyang bigat. Ipinatong niya ang kanyang malalaking kamay sa mesa. "Alam mo, Alida," simula niya, "maraming kwentong kumakalat sa baryo. Mga kwentong hindi maganda. Bilang kapitan, tungkulin kong protektahan ang kapayapaan dito." Naramdaman ni Alida ang panlalamig ng kanyang tiyan. "Wala po akong ginagawang masama, Kapitan." "Alam ko," sabi ni Tasio dahan-dahan. "Pero ang mga tao, madaling maniwala. Lalo na't mag-isa kang babae. Kailangan mo ng proteksyon. Isang lalaking mag-aalaga sa inyo." Idinantay nito ang kamay sa balikat ni Alida. Isang nag-aapoy na init ang biglang gumapang sa kanyang balat. Isang init na hindi normal, na tila nagmumula sa lagnat. Napaurong siya ng bahagya. Sa sulok, si Amihan ay nakabitaw na sa kanya. May nahulog itong laruang gawa sa baon ng niyog. Gumulong ito at huminto malapit sa paanan ni Kapitan Tasio. "Aba, nahulog ang laruan mo, kabata," sabi ni Tasio.
Yumuko ito para pulutin ang bao. At sa sandaling iyon, nang ang mukha ng kapitan ay naisantabi at ang anino mula sa lampara ay tumama sa kanyang pisngi, isang bagay ang nangyari. Isang sigaw na walang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Amihan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa purong sindak. Ang kanyang maliit na katawan ay nanigas at nanginig na tila nakakita ng pinakakasuklam-suklam na halimaw. Umatras siya hanggang sa mapasandal sa dingding. Ang kanyang bibig ay nakabuka sa isang pag-aangkas na sumigaw ngunit walang boses na lumalabas. Napatingin si Tasyo sa bata. At sa isang kisap mata, nawala ang peking ngiti sa mukha nito. Napalitan ito ng inis at lamig. "Mukhang hindi ako gusto ng anak mo," sabi nito. Ibinagsak ang bao sa sahig. Tumayo ito. "Sige na, Alida. Aalis na ako. Pero isipin mo ang sinabi ko. Mahirap mag-isa." Hindi na hinintay ni Alida na sumagot. Mabilis niyang pinuntahan si Amihan, na ngayoy humihikbi na ng walang luha. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nang lumingon siya, wala na si Kapitan Tasyo. Ang naiwan na lang ay ang bayong ng mga gulay sa mesa at ang mabigat na amoy nito sa hangin. Nang kumalma na ng bahagya si Amihan, inihiga niya ito sa banig. Hinalikan niya ito sa noo. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Sinisigurong nakasara itong mabuti. At doon, sa ilalim ng bintana ng silid ni Amihan, sa basang lupa na diniligan ng ulan kaninang hapon, nakita niya ang mga ito. Malalalim na marka sa lupa. Hindi bakas ng sapatos. Hindi rin bakas ng paa ng tao. Ito ay mga bakas ng kuko. Mga bakas ng kuko ng isang napakalaking hayop. Ang mata. Ang pulang matang iyon ang nag-alis ng lahat ng pag-aalinlangan sa isip ni Elias. Ang agham at luhika ay wala ng lugar sa baryong ito. Ang takot na naramdaman niya sa likod ng pinto ay isang bagay na totoo. Isang bagay na may bigat. At ngayong gabi, kailangan niyang malaman kung ano ito. Kabilugan ng buwan. Ang liwanag nito'y tila isang maputlang kumot na bumabalot sa buong Aglayan. Ginagawang mga multo ang mga puno ng niyog. Mula sa kanyang bintana, tahimik na binantayan ni Elias ang bahay ni Kapitan Tasyo. Hindi siya naghintay ng matagal. Bago maghating gabi, lumabas ang kapitan. Hindi ito nagdala ng ilaw. Tila sanay na ito sa dilim. May isang determinasyon sa paglakad nito. Hindi ito namamasyal. Mayroon itong pupuntahan. Dala ang isang flashlight na hindi niya binuksan at ang tibok ng pusong madagundong sa kanyang dibdib. Sinundan ni Elias ang aninong kapitan. Maingat ang bawat hakbang niya. Iniiwasan ang mga tuyong dahon at mga sanga na maaaring maging sanhi ng ingay. Pumasok si Tasyo sa landas patungo sa gubat ng bakawan. Sumunod si Elias. Agad siyang sinalubong ng malagkit na putik at ng mabahong amoy ng nabubulok na mga halaman. Ang mga ugat ng bakawan ay tila mga ahas na nakabantay sa bawat gilid ng makitid na daan. Habang lumalayo sila sa baryo, isang kakaibang bagay ang napansin ni Elias. Ang katahimikan. Nawala ang huni ng mga kuliglig. Nawala ang kokak ng mga palaka. Ang buong gubat ay tila nagpipigil ng hininga na parang may isang dambuhalang maninila na dumating. At ang lahat ng maliliit na nilalang ay nagtago sa takot. Tanging ang tunog ng sariling paghinga ni Elias at ang malamyos na paghampas ng putik sa bawat hakbang nila ang
kanyang naririnig. Huminto si Tasyo sa isang maliit na latian, isang bilog na espasyo kung saan walang tumutubong puno. Direkta siyang tinatamaan ng liwanag ng buwan. Nagtago si Elias sa likod ng isang malaking puno ng balete. Sapat lang ang layo para makita ang lahat, ngunit sapat na malapit para marinig. Ano ang gagawin niya? Magdarasal? Mag-aalay? Ngunit ang ginawa ni Tasyo ay isang bagay na hindi kailanman inasahan ni Elias. Tumingala ito sa buwan. At isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang ungol ng matinding sakit. Napaluhod si Tasyo. Ang kanyang likod ay biglang umarko sa isang anggulong hindi natural. Narinig ni Elias ang unang lagutok. Isang tunog na parang pinipilipit na tuyong kahoy. Ngunit buto iyon. Buto ni Tasyo. Sunod-sunod na lagutok ang kanyang narinig. Ang kanyang mga balikat ay lumapad sa isang paraang karimari-marim. Ang kanyang gulugod ay humaba. Pinipilit ang kanyang katawan na yumuko. Ang kanyang mga damit ay nagsimulang mapunit dahil sa pagbabago ng kanyang anyo. Hindi makagalaw si Elias sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang utak ay sumisigaw na tumakbo. Ngunit ang kanyang katawan ay paralisado sa sindak. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng nanginginig na kamay para pigilan ang anumang sigaw na gustong kumawala. Ang balat ni Tasyo ay tila kumukulo. Mula rito, nagsimulang tumubo ang makakapal at maiitim na balahibo na parang mga damong mabilis na kumakalat. Ang kanyang mga kamay ay humaba at naging mga paang may matitigas na kuko. Ang kanyang mukha, Diyos ko, ang kanyang mukha. Ang kanyang ilong at panga ay humila paharap, umunat at naging isang mabangis na nguso. Ang kanyang mga ngipin ay humaba at naging matutulis na pangil. Ang mga ungol niya ng sakit ay napalitan na ng mga atungal ng isang hayop, isang halimaw. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang taong kilala niya bilang Kapitan Tasyo ay wala na. Sa kinatatayuan nito, isang dambuhalang nilalang ang nabuo. Isang baboy ramo na mas malaki pa sa isang kalabaw, nakatayo sa dalawang paa na parang tao. Ang mga braso'y may nakakakilabot na mga kuko. Ang mga balahibo nito'y itim na itim. At ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim. Dalawang nagbabagang uling na puno ng purong kasamaan at gutom. Ito ang nakita ni Ricardo. Ito ang kinatatakutan ng buong baryo. Ito ang halimaw ng Aglayan. Ang nilalang ay tumayo ng tuwid. Tila sinusubok ang kanyang bagong anyo. Itinaas nito ang kanyang nguso at suminghot sa hangin. Huminto. Tila may naamoy ito. Isang amoy na hindi dapat naroroon. Dahan-dahan, ang ulo ng halimaw ay umikot. Ang mga pulang mata nito ay kinalugad ang kadiliman ng gubat. At pagkatapos, huminto ito. Diretso itong nakatingin sa puno ng balete kung saan nagtatago si Elias. Isang dagundong na atungal ang bumasag sa katahimikan ng gubat. Isang tunog na nagpayanig sa mga puno at sa mismong kaluluwa ni Elias. Ibinaba ng halimaw ang ulo nito at nagsimula itong tumakbo papunta sa kanya. Walang mas mabilis pa sa takot. Iyon ang tanging nasa isip ni Elias habang tumatakbo siya ng walang lingon-likod. Ang mga sanga ay humahagupit sa kanyang mukha. Ang mga tinik ay kumakapit sa kanyang damit, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging naririnig niya ay ang atungal ng mga halimaw sa kanyang likuran at ang malalakas na yabag nito na nagpapayanig sa lupa.
Takbo, takbo, sigaw ng kanyang isip. Sumuot siya sa makapal na bahagi ng bakawan kung saan ang mga ugat ay nagsasalansan na parang mga rehas na bakal. Dito, mas nahirapan ang dambuhalang nilalang na sumunod. Narinig niya ang malakas na pagbagsak at galit na atungal nang sumabit ito sa mga ugat. Iyon ang pagkakataon niya. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas para makalayo. Hindi na niya alam kung nasaan siya, basta't tumakbo lang siya palayo sa direksyon ng ungol. Nang sa wakas ay matanaw niya ang mga ilaw mula sa mga kubo ng baryo para siyang nakakita ng kaligtasan. Pero alam niyang hindi, walang kaligtasan dito. Ang una at tanging bahay na pumasok sa kanyang isip ay ang bahay ni Alida. Nilakasan niya ang takbo hanggang sa marating niya ang pinto. Hindi na siya kumatok. Ginamit niya ang kanyang balikat para buksan ito ng malakas. Blag! Bumagsak si Elias sa sahig na kawayan. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang damit ay punit-punit at puno ng putik. Naanlalaki ang kanyang mga mata sa takot. Elias, anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Alida. Mabilis na lumapit sa kanya. Sa likod nito, si Amihan ay napasigaw na naman ng walang tunog. Isara mo ang pinto. Hirap na sabi ni Elias sa pagitan ng paghinga. Kahit naguguluhan, sinunod ni Alida ang utos. Isinara niya ang pinto at inilagay ang harang na kahoy. Paghaharap niya, si Elias ay nakatayo na, nanginginig, nakatingin sa kanya na tila nakakita ng multo. Si Kapitan Tasio, simula niya, nauutal. Nakita ko siya sa gubat. Ano ang ginagawa mo sa gubat ng ganitong oras? Nag-aalalang tanong ni Alida. Sinundan ko siya! Sigaw ni Elias, ang boses ay basag. Nagbago siya, Alida. Sa harap ko mismo. Nagbago siya. Naging isang dambuhalang baboy ramo. Napaatras si Alida. Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ako baliw. Giit ni Elias. Hinawakan ang kanyang mga braso. Yung mga bakas sa labas ng bintana ni Amihan. Hindi ba't nakita mo rin? Mga bakas ng kuko. Galing sa kanya yon. Siya ang halimaw. Ang mga salitang bakas ng kuko ay tumama kay Alida na parang kidlat. Ang drawing ni Amihan. Ang patay na manok. Ang ungol sa ilalim ng bahay, ang takot sa mga mata ng kanyang anak tuwing nakikita ang kapitan. Lahat ng piraso ng palaisipan na pilit niyang isinasantabi ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang larawang napakasindak. Nabitawan niya ang hawak na lampara. Buti na lang at hindi ito nabasag. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Diyos ko, bulong niya. Kailangan nating umalis dito, Alida, sabi ni Elias. Ngayon din, bago niya tayo mahanap. Pero umiling si Alida. Isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malalim at mas madilim. Ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi na ito takot sa isang halimaw. Ito ay takot sa mga tao. Ngayon, naiintindihan ko na, bulong niya, na tila kinakausap ang sarili. Kaya pala nila tayo tinatawag na aswang. Tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mga matay puno ng luhang hindi pumapatak. Ginagawa nila yon para ihanda tayo. Para kapag may nangyari sa atin, walang magtatanong, walang mag-iimbestiga. Sasabihin lang ng lahat, aswang kasi.
Ang katotohanan iyon ay mas nakakikilabot kaysa sa halimaw sa gubat. Hindi lang sila biktima ng tsismis. Sila ang susunod na alay at ang buong baryo ay kasabwat. Kailangan pa rin nating subukan, sabi ni Elias. Hinila siya patungo sa bintana na nakaharap sa daan palabas ng baryo. Doon tayo dumaan sa likod, sa dalampasigan. Sumilip sila sa maliit na siwang ng bintana. Ang daan palabas ng baryo ay madilim at tahimik. Ngunit sa di kalayuan, sa may dulo ng hilera ng mga kubo, may nakita silang isang ilaw, isang sulo. Maya-maya, isa pang sulo ang sumindi sa kabilang panig, malapit sa gubat. At isa pa, malapit sa dalampasigan. Hindi sila umaatake. Hindi sila sumisigaw. Ang mga taong may hawak ng sulo ay tahimik lang na nakatayo sa kanilang mga pwesto, mga aninong bantay sa isang malawak na kulungan. Tinitiyak nilang walang makakatakas. Napaatras si Alida mula sa bintana. Ang lahat ng pag-asa ay nawala sa kanyang mukha. Hindi. Bulong niya sa desperasyon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi tayo makakaalis. Tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mga matay sumasalamin sa apoy ng mga sulo sa labas. Pinapalibutan na nila tayo. Ang apoy mula sa mga sulo sa labas ay gumuguhit ng mga gumagalaw na anino sa loob ng kanilang bahay. Para silang mga dagang nakulong sa isang kahon. Naghihintay na lamang sa pagdating ng pusa. Umupo si Alida sa sahig, niyakap ng mahigpit si Amihan na nakatulog na sa kanyang kandungan dahil sa pagod at takot. Si Elias naman ay palingalinga sa mga bintana, tila naghahanap ng isang butas sa kanilang kulungan. Ngunit alam ni Alida na wala silang matatakasan. Ang kulungang ito ay hindi gawa sa kahoy o bakal. Gawa ito sa katahimikan, sa pinagsama-samang takot ng buong baryo. Sa gitna ng desperasyon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Ang kanyang lola, si Lola Isay, na nakaupo sa isang tumba-tumba habang naghahabi ng banig. Ang amoy ng pinatuyong dahon ng pandan at ang kanyang mahinang boses na nagkukwento. Mga kwentong hindi niya pinansin noon. Mga kwentong itinuring niyang katang-isip lang ng isang matanda. Makinig ka, apo, sabi ng kanyang lola noon. Ang Baryo Aglayan ay may utang na loob, isang utang na binabayaran ng dugo. Naikwento ng kanyang lola ang tungkol sa unang kapitan ng Aglayan, si Tasyo rin ang pangalan, ang ninuno ng kasalukuyang kapitan. Noong unang panahon, ang Aglayan ay laging sinasalakay ng mga pirata. Maraming namamatay, maraming ari-ari ang nawawala. Sa kanyang desperasyon, ang unang Kapitan Tasyo ay pumasok sa gubat ng Bakawan at nag-alay sa isang sinaunang espiritu ng lupa, isang diwata na naninirahan sa pinakamatandang puno ng Balete. Humingi siya ng proteksyon. Kapalit, inialay niya ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa at ang dugo ng kanyang angkan. Ibinigay ng diwata ang kanyang hiling. Ang kapitan ay binigyan ng lakas ng isang halimaw, ang anyo ng isang baboy ramo para ipagtanggol ang baryo. Itinaboy niya ang mga pirata at hindi na sila bumalik kailanman. Ngunit ang kapangyarihan ay may kapalit. Isang sumpa. Ang dugong halimaw ay mananalaytay sa kanyang angkan magpakailanman. At ang halimaw, paminsan-minsan, ay kailangang pakainin.
Kailangan nito ng buhay para mapanatili ang lakas at ang kasunduan. Ang mga taga-baryo, sa kanilang pasasalamat at takot, ay pumayag. Mas gugustuhin nilang isang buhay ang mawala paminsan-minsan kaysa maubos silang lahat sa kamay ng mga dayuhan. Naging kasabwat sila sa sumpa. Hindi lang si Kapitan Tasyo ang halimaw, mahinang sabi ni Alida. Ang mga salita ay tila lason sa kanyang bibig. Napalingon si Elias. Anong ibig mong sabihin? Ang buong baryo, sagot ni Alida. Tumingin siya sa labas, sa mga aninong may hawak ng sulo. Lahat sila, alam nila ang lahat, ang mga aksidente sa baryo sa mga nakaraang taon. Ang mangingisdang nalunod daw, ang magsasakang tinamaan daw ng kidlat, ang asawa ko. Ang asawa ko na sinalakay daw ng mabangis na hayop. Hindi iyon aksidente. Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Mga alay. Lahat sila ay mga alay para patahimikin ang halimaw. At ang pagtawag nila sa akin na aswang, hindi ito para itaboy ako. Ito ay para ihiwalay ako o alay ako. Para gawin akong katanggap-tanggap na biktima. Para kapag ako na ang susunod, walang sino man ang magtataka. Walang sino man ang magsasalita. Napatitig si Elias, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kasamaang ito ay mas malalim, mas sistematiko kaysa sa inakala niya. Ang katahimikan ng mga taga-baryo ay hindi lang dahil sa takot. Ito ay partisipasyon. Isang krimen na ginagawa ng isang buong komunidad. Biglang may isang mahinang kaluskos sa kanilang likurang pintuan. Agad na kinuha ni Elias ang isang piraso ng kahoy, handang umatake. Tumayo si Alida. Itinago si Amihan sa kanyang likod. "Sino yan?" Nanginginig na tanong ni Alida. "Alida, ako utom. Si Nita." Si Aling Nita. Ang kanilang kapitbahay na palaging umiiwas ng tingin. Ngunit hindi kailanman nagpakita ng lantarang galit. Dahan-dahang binuksan ni Alida ang pinto. Pumasok si Aling Nita, isang babaeng payat at laging mukhang pagod. Ang mga matay puno ng awa at takot. May dala siyang isang maliit na supot ng kanin at tuyo. "Hindi ko na kaya, Alida." Bulong ng babae, nanginginig ang boses. Hindi ko na kayang manahimik. Inabot niya ang supot kay Alida. "Kailangan niyong kumain. Kailangan na niyong lakas." "Bakit niyo ito ginagawa, Nita?" tanong ni Alida. Tumingin si Aling Nita sa natutulog na si Amihan. Ang kanyang mga matay na puno ng luha. "May anak din ako, Alida. At gabi-gabi akong nagdarasal na sana hindi ang anak ko ang susunod na mapili." Hinigpitan niya ang hawak sa braso ni Alida. Ang kanyang mga kukoy bumaon sa balat nito. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Patawarin mo kami, Alida," hikbi niya. Ang kanyang mga salita'y halos hindi na marinig. "Patawarin mo kami sa aming pananahimik." At pagkatapos, bumulong siya ng isang pangungusap na nagpabagsak sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Alida. Isang pangungusap na nagkumpirma sa lahat. Kailangan niyang kumain. Ang mga salita ni Aling Nita ay parang isang hatol ng kamatayan. Isang huling pako sa kanilang kabaong. Pagkaalis niya, ang natira sa loob ng kubo ay isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa libong sigaw. Ang desperasyon ay isang lason na unti-unting gumagapang sa ugat ng bawat isa. Ngunit si Elias ay isang inhinyero. Ang kanyang isip ay sinanay na maghanap ng solusyon. Hindi para sumuko sa problema.
Kahit na ang problemang ito ay isang halimaw na nagbabago ng anyo at isang buong baryong gustong ialay sila. Hindi, sabi niya. Binasag ang katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakal sa likod nito. Hindi tayo magiging alay. Kinuha niya ang kwaderno ni Ricardo na nahulog kanina. Ito na lang ang natitira nilang pag-asa. Isang talaarawan ng isang taong hinarap din ang halimaw na ito at natalo. Ngunit baka sa kanyang mga huling salita, may iniwan siyang sandata. Umupo siya sa tabi ng lampara. Mabilis na binuklat ang mga huling pahina kung saan nanginginig na ang sulat. Binasa niya ng paulit-ulit ang mga salita. Naghahanap ng kahit anong detalye na maaaring nakaligtaan. Isang uri ng aswang. Malakas, mabilis ngunit may kahinaan sila. Lahat sila ay may kahinaan. Sa tabi ng sulat na iyon, may isang guhit. Isang magulong guhit ng isang bagay na matulis at mahaba. Sa ilalim nito, isang salita. Pagi. Pagi? Tanong ni Elias sa sarili. Isdang pagi. Stingray, ipinakita niya ito kay Alida. May ibig sabihin ba sa iyo to? Tinitigan ni Alida ang guhit. Ang kanyang mga matay lumaki ng bahagya sa pagkilala. Buntot pagi, bulong niya. Ang tuyong buntot ng isdang pagi. Sabi ng lola ko noon, ginagamit daw yon na latigo laban sa mga masasamang espiritu. Mas mabisa raw kaysa sa anumang itak. Biglang tumayo si Alida. Nagpunta siya sa isang maliit na baul na kahoy sa sulok ng kanilang bahay. Ang tanging naiwan sa kanya mula sa kanyang ama na isa ring mangingisda. Binuksan niya ito. Mula sa ilalim ng mga lumang damit at gamit sa pangingisda, inilabas niya ang isang bagay. Isang buntot ng pagi. Halos 1 metro ang haba, tuyo at matigas na parang kahoy. Ngunit ang dulo nito ay may tulis na kayang bumutas ng balat. Ito ang sandata nila. Bumalik si Elias sa kwaderno. May isa pang salita na paulit-ulit na binanggit ni Ricardo. Binilugan ng ilang beses. Asin. Asin, sabi ni Elias. Natatandaan ko sa mga kwento sa siyudad. Ang asin daw ay nakasusunog sa balat ng aswang. Totoo yan, sabi ni Alida. Kaya nagwisik si Lola Nena sa labas ng bahay. Ang asin ay panlinis. Nagtataboy ito ng kasamaan. Biglang nagkaroon ng plano sa isip ni Elias. Isang desperadong plano. Ngunit isang plano pa rin. Alida, nasaan ang mga kutsilyo mo? Hindi na nagtanong pa si Alida. Kinuha niya ang mga kutsilyong ginagamit niya sa pag-aalis ng kaliskis at paghiwa ng isda. Matatalim at subok na ang mga ito. Umupo sila sa sahig sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang lampara. Kumuha si Elias ng bato mula sa labas at sinimulang ihasang muli ang bawat kutsilyo. Lumilikha ng isang nakakakilabot na tunog ng bakal na nagkikiskisan. Si Alida naman ay hinawakan ang buntot pagi. Paulit-ulit na iwinawasiwa sa hangin. Ay mapasibak akin, pinapakiramdaman ang bigat at haba nito. Kinuha nila ang lahat ng asin na natitira sa kanilang kusina. Isinaboy nila ito sa bawat bintana at sa harap ng pinto. Lumilikha ng isang manipis na puting linya ng depensa. Hinarangan nila ang pinto gamit ang kanilang tanging mesa. Ang mga bintana ay siniguradong nakasara at may mga harang na kahoy. Ang kanilang maliit na kubo ay naging isang munting kuta. Sa loob ng ilang sandali, ang desperasyon ay napalitan ng determinasyon.
Hindi na sila mga tupa na naghihintay katayin. Mga mandirigma sila ngayon. Naghahanda para sa isang laban na hindi nila pinili. Tumingin si Elias kay Alida, na ngayon ay may bagong apoy sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Sa tabi niya, ang babaeng ito ay isang reyna na handang ipaglaban ang kanyang kaharian, gaano man ito kaliit. "Handa na tayo," sabi ni Elias. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Tumango si Alida. Tahimik nilang hinintay ang pag-atake. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga at ang tahol ng mga aso sa malayo. At biglang, isang tunog ang bumasag sa lahat. Hindi ito ungol. Hindi ito kalmot sa pinto. Ito ay isang sigaw. Isang matinis na sigaw mula sa silid tulugan. Ang sigaw ng isang bata na nasa gitna ng isang masamang panaginip. Ang sigaw ni Amihan. Nagkatinginan sila ni Alida sa isang sandali ng purong takot, bago sabay na tumakbo papasok sa silid. Huli na ang lahat. Ang bintana ng silid ay wasak, ang mga piraso ng kahoy at pawid ay nakakalat sa sahig. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas papasok, tinatangay ang manipis na kurtina. At sa gitna ng silid, sa ibabaw ng banig kung saan dapat natutulog si Amihan, wala ng laman. Nawawala si Amihan. May mga sandali sa buhay na tumitigil ang oras. Ang tunog ay nawawala, ang mga kulay ay kumukupas, at ang tanging nararamdaman mo ay isang malamig na kabiguan na gumagapang mula sa iyong tiyan hanggang sa iyong lalamunan. Para kay Alida, ito ang sandaling iyon. Nakatayo siya sa harap ng wasak na bintana, nakatingin sa kawalan. Ang hangin ng gabi ay hinahaplos ang kanyang mukha. Ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang kanyang mga kamay ay nakababa sa kanyang tagiliran. Ang isa'y nakakuyom ng napakahigpit na ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad. Wala na si Amihan. Kinuha na siya. Nabigo siya. Bilang isang ina, nabigo siya. Amihan. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi isang sigaw, kundi isang basag na bulong na tila nagmula sa kaibuturan ng isang sirang kaluluwa. Gumuho siya. Napaluhod si Alida sa sahig na kawayan. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang kalungkutan. Walang luha. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas malalim pa kaysa sa kayang ilabas ng mga luha. Yumuko siya hanggang sa ang kanyang noo ay sumayad sa sahig. Isang ungol ng purong paghihinagpis ang kumawala sa kanya. Isang tunog na mas hayop kaysa tao. Lumapit si Elias. Ang kanyang sariling muka ay isang maskara ng pagkakasala at galit. "Alida, kasalanan ko to," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Dapat sinigurado ko ang bintanang yan. Dapat." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Alida. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bagay sa sahig, malapit sa wasak na bintana. Ang manikang basahan ni Amihan. Ang paborito nitong laruan. Ang tanging kasama nito sa kanyang tahimik na mundo. Dahan-dahan, gumapang si Alida palapit dito. Kinuha niya ang manika. Malamig ito. Basa ng hamog. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib na tila ito ang kanyang anak. Doon, sa pagyakap sa walang buhay na laruan, nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha.
tahimik na agos ng mainit na likido sa kanyang mga pisngi. Sa labas, ang mga sulo ay naroon pa rin, nakatayo na parang mga kandila sa isang burol. Ngunit ang baryo ay tahimik, nakabibinging katahimikan. Walang sino mang lumabas para tumulong, walang sino mang sumigaw para magtanong. Alam nilang lahat kung ano ang nangyari. Tinanggap na nila ito. Ang alay ay kinuha na. Ang pananahimik na iyon ang pumukaw sa isang bagay sa loob ni Alida. Isang bagay na mas matindi kaysa sa kalungkutan. Isang bagay na nag-aapoy. Galit. Isang dalisay, nagngangalit, at walang katapusang galit. Tumigil siya sa pag-iyak. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang muka, na kanina'y puno ng pagdurusa, ay naging blanko. Isang nakakatakot na kawalan ng emosyon. Kinuha niya ang kutsilyong pangisda na hinasa nila kanina. Ang lamig ng bakal sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kalinawan. Hindi na siya ang babaeng nagtatago. Hindi na siya ang babaeng tumatakbo. Tapos na ang pagiging biktima. Pupuntahan ko siya, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Ibabalik ko ang anak ko. Sasama ako sa iyo. Mabilis na sagot ni Elias. Kinuha ang buntot pagi. Hindi kita iiwan. Tumingin sa kanya si Alida. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elias ang tunay na lakas sa mga mata nito. Isang lakas na kayang magsunog ng buong baryo. Papatayin ko siya, sabi ni Alida. Hindi ito isang banta. Ito ay isang pangako. At sa sandaling iyon, mula sa kadiliman ng gubat sa labas, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na alam nila. Ngunit ngayon ay may halong dagundong na hindi pang tao. Ang boses ni Kapitan Tasio. Kung gusto mong makita muli ang iyong anak, Alida. Ang boses ay tila nang gagaling sa lahat ng direksyon, bumabalot sa kanilang maliit na kubo. Alam mo kung saan ako hahanapin. Isang sandaling katahimikan. Mag-isa ka. Ang boses ni Kapitan Tasio ay parang isang ahas na gumapang sa hangin at pumulupot sa leeg ni Alida. Mag-isa ka. Isang utos. Isang patibong. Sa isang iglap, tiningnan niya si Elias. Nakita niya ang pag-aalala at pagtutol sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang sarili niyang determinasyon na nasasalamin doon. Hindi, mariing sabi ni Elias na tila nabasa ang kanyang iniisip. Hindi ka pupuntang mag-isa. Kalokohan yan. Papahuli ka lang. Pero si Amihan, nagsimulang mga tuwiran si Alida. Ang boses ay desperado. Mas lalong hindi natin siya maililigtas kung pareho tayong mamamatay ng magkahiwalay. Putol ni Elias. Ang kanyang pagiging inhinyero ay muling lumabas. Kalmado, lohikal, kahit sa gitna ng isang bangungot. Magkasama tayong pumasok dito. Magkasama tayong lalabas. Walang salitang namutawi kay Alida, ngunit isang tango ang kanyang isinagot. Isang kasunduan. Isang alyansa na nabuo sa takot at pinatibay ng galit. Hindi na sila nagsayang ng oras. Ang bawat segundo ay mahalaga. Gumawa sila ng huling paghahanda sa ilalim ng liwanag ng nanginginig na lampara. Hindi sila nagsasalita. Ang kanilang mga kilos ay sapat na. Bawat galaw ay may layunin. Kinuha ni Alida ang pinakamatalim at pinakamahabang kutsilyo. Itinali niya ito ng mahigpit sa kanyang bewang, sa kanyang kanang kamay,
mahigpit niyang hinawakan ang buntot pagi. Ang dating gamit ng kanyang ama ay naging isang extension ng kanyang braso. Handa na siya. Si Elias naman ay naghanap ng sarili niyang sandata. Sa isang sulok, nakita niya ang isang palakol na ginagamit para sa panggatong. Kinapa niya ang talim nito. Mapurol, ngunit sapat na. Kinuha niya ang natitirang asin at isinilid sa dalawang maliit na supot na ibinitin niya sa kanyang sinturon. Sa kanyang kabilang kamay, hawak niya ang palakol. Nang matapos sila, tumayo sila sa gitna ng maliit na sala. Dalawang anino laban sa dilim. Ang inhinyero mula sa syudad at ang simpleng mag-iisda. Isang lalaking nawalan ng paniniwala sa lohika at isang babaeng nawalan na ng lahat maliban sa kanyang galit. Sila ang tanging pag-asa ng isa't isa. Sila ang tanging pag-asa ni Amihan. Alam mo kung saan, sabi ni Elias. Hindi ito isang tanong. Oo, sagot ni Alida. Sa ilalim ng matandang puno ng balete, doon sa gubat ng bakawan. Palaging doon. Doon ang pugad niya. Naglakad sila patungo sa pinto. Hinawi ni Elias ang mesang nakaharang. Huminga sila ng malalim. Pagbukas nila ng pinto, ang sumalubong sa kanila ay ang mapanuring tingin ng buong baryo. Ang mga sulo ay naroon pa rin. Ang mga taong may hawak nito ay nakatayo pa rin. Ngunit wala nang nagtatago sa dilim. Lahat sila ay nakalabas na, nakatayo sa harap ng kanilang mga bahay. Mga tahimik na manonood. Ang kanilang mga mukha ay hindi mabasa. Isang pinaghahalong takot, awa, at pagtanggap sa isang karumaldumal na ritual. Hindi sila pinigilan. Hindi sila tinulungan. Tiningnan lang nila ang paglakad nina Alida at Elias, na parang nanonood ng isang prosesyon patungo sa kamatayan. Bawat pares ng mata ay isang paghatol. Bawat pananahimik ay isang pagtataksil. Nilagpasan nila ang huling kubo at tinahak ang landas patungo sa gubat. Sa kanilang paglakad, naramdaman nila ang pagbabago sa hangin. Ang amoy ng dagat ay napalitan ng amoy ng nabubulok na putik. Ang tunog ng alon ay napalitan ng nakabibinging katahimikan ng bakawan. Ang kadiliman sa loob ng gubat ay halos solido. Tila kaya mo itong hiwain ng kutsilyo. Tanging ang sinag ng buwan na sumisilip sa mga siwang ng makakapal na dahon ang nagsisilbi nilang gabay. Patuloy sila sa paglakad, mas malalim, mas madilim, hanggang sa marating nila ang latian. Ang parehong lugar kung saan nasaksihan ni Elias ang pagbabagong anyo, at sa gitna ng latian, nakatayo ito. Mas dambuhala at mas nakakatakot kaysa sa anumang alaala. Ang matandang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay parang mga higanteng galamay na gumagapang sa lupa, at ang mga sanga nito'y tila mga kamay na nakadipa, handang yumakap sa sinumang lapastangan. At doon, sa paanan ng puno, nakita nila siya. Si Amihan. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isa sa mga malalaking ugat. Hindi siya umiiyak. Nakatingin lang siya sa kawalan. Ang kanyang mukha ay blangko sa sobrang takot. Amihan! Sigaw ni Alida akmang tatakbo. Ngunit isang anino ang biglang lumabas mula sa likod ng puno, humaharang sa kanyang daraanan. Mula sa kadiliman, lumitaw ang halimaw. Nakatayo ito sa kanyang buong at nakapangingilabot na kalakihan. Ang mga pangil nito ay tumutulo ng laway. Ang mga pulang mata nito ay nakapako sa kanila, nag-aapoy sa galit at gutom.
Isang malalim na ungol ang kumawala mula sa lalamunan nito. Isang tunog ng pagtatagumpay ng isang maninila na sa wakas ay na-corner na ang kanyang biktima. Wala na silang atrasan. Ang ungol ng halimaw ay parang isang pagsabog, nagpayanig sa bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Alida. Ang takot ay isang malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang puso, sinusubukang pigain ito hanggang sa sumabog. Ngunit nang makita niya ang kanyang anak na nakatali sa ugat ng puno, ang takot ay biglang nag-alab at naging galit. "Pakawalan mo ang anak ko!" Sigaw niya. Ang boses ay basag ngunit puno ng bagsik na hindi pa niya narinig mula sa sarili. Ang halimaw ay sumagot sa pamamagitan ng isa pang atungal at pagkatapos sumugod ito. Hindi ito tumakbo na parang baboy ramo. Gumalaw ito na may talino ng isang tao at bilis ng isang demonyo. Ang lupa ay yumanig sa bawat hakbang nito. "Ngayon na, Elias!" sigaw ni Alida. Hindi nag-atubili si Elias. Binuksan niya ang isa sa mga supot ng asin at iwinisik ang laman nito sa paparating na halimaw. Ang asin ay tumama sa mukha at dibdib ng nilalang. Isang nakapapasong tunog ang narinig na tila ibinuhos na tubig sa nagbabagang bakal. Ang itim na balahibo nito ay umusok. Isang nakahihindik na sigaw ng sakit ang kumawala sa halimaw. Isang sigaw na pinaghalong atungal ng hayop at daing ng tao. Napahinto ito at iwinasiwas ang kanyang ulo, sinusubukang alisin ang hapdi. Iyon ang pagkakataong hinahanap ni Alida. Habang nalilito ang halimaw, tumakbo siya. Hindi papunta dito, kundi paikot. Ginagamit ang malalaking ugat ng balete bilang panangga. Ang kanyang plano ay simple. Iligtas si Amihan. Ngunit ang halimaw ay hindi isang ordinaryong hayop. Mabilis itong nakarecover. Sa galit, ibinaling nito ang kanyang atensyon kay Elias, ang pinagmulan ng kanyang sakit. Iwinasiwas nito ang kanyang braso na may matutulis na kuko. "Elias, mag-ingat ka." Masyadong mabilis ang atake. Nagawang umilag ni Elias, ngunit hindi sapat. Ang mga kuko ay dumaplis sa kanyang tagiliran, humiwa sa kanyang damit at balat. Napasigaw siya sa sakit at natumba sa putikan. "Elias!" Nakatutok na ngayon ang buong atensyon ng halimaw kay Elias. Itinaas nito ang kanyang paa para tapakan ang nakahandusay na inhinyero. Ngunit bago pa man nito maibaba ang kanyang paa, isang matinis na tunog ng latigo ang pumunit sa hangin. Ang buntot pagi sa kamay ni Alida ay humampas sa likod ng halimaw. Ang epekto ay mas malala pa kaysa sa asin. Ang balat ng halimaw ay nagkaroon ng mahabang marka na tila sinunog ng apoy. Umusok ito at naglabas ng amoy ng nasusunog na laman. Umikot ang halimaw. Ang mga matay nag-aapoy sa galit at ngayon ay nakatuon na kay Alida. Nakalimutan na nito si Elias. Ang babaeng ito, ang munting babaeng ito, ang siyang nagbibigay sa kanya ng pinakamatinding sakit. Sumugod ito papunta kay Alida. Inihanda ni Alida ang kanyang sarili. Ang buntot pagi ay nakahanda. Ngunit sa kanyang pagsugod, sinadya ng halimaw na tamaan ang isang malaking ugat. Nadulas si Alida sa madulas at maputik na ibabaw. Nawalan siya ng balanse. Sa isang kisap mata, nasa ibabaw na niya ang halimaw. Naamoy niya ang mabahong hininga nito. Nakita niya ang mga piraso ng laman sa pagitan ng mga pangil nito. Ibinaba nito ang kanyang mga kuko.
direkta sa kanyang dibdib. Ngunit sa huling sandali, ginamit ni Alida ang buntot pagi para harangin ito. Ang matigas na sandata ay humarang sa mga kuko. Ngunit ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa buntot pagi mula sa kanyang kamay. Wala na siyang armas. Itinaas muli ng halimaw ang kanyang mga kuko para sa huling nakamamatay na atake. Ngunit isang sigaw ang narinig mula sa kanyang likuran. "Hoy, demonyo!" Si Elias, nakatayo na, duguan ang tagiliran, ngunit hawak ng mahigpit ang palakol. Itinapon niya ang natitirang asin sa mukha ng halimaw. Muling sumigaw sa sakit ang nilalang. Ang pagkakataong iyon ay sapat na para makagapang si Alida palayo. Habang bulag ang halimaw, tumakbo si Alida. Hindi para sa buntot pagi, kundi para sa palakol ni Elias na nabitawan nito nang tamaan siya kanina. Kinuha niya ito. Mabigat. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nang muling makakita ang halimaw, nakita nito si Alida, nakatayo. Hawak ang palakol sa dalawang kamay. Hindi na siya ang biktima. Isa na siyang berdugo. Sa purong galit, sumugod ang halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Alida. Imbes na umatras, sumalubong siya. Nang malapit na ito, yumuko siya. Iniwasan ang mga pangil at buong lakas na itinaas ang palakol. Ibinagsak niya ito ng buong puwersa sa kanang binti sa likod ng halimaw. Isang malakas na lagutok ng buto ang umaling-aungaw sa gubat. Gumuho ang halimaw. Bumagsak ang kanang bahagi ng katawan nito sa lupa. Hindi na ito makatayo ng maayos, ngunit hindi pa ito tapos kahit may isang basag na binti. Ang halimaw ay puno pa rin ng galit. Iwinasiwas nito ang kanyang malaking braso. Isang desperadong atake na tumama ng buong lakas sa dibdib ni Alida. Tumalsik si Alida na parang isang basahan. Bumagsak ng malakas sa isa sa mga ugat ng balete. Nahilo siya at naramdaman niya ang mainit na dugo na dumadaloy mula sa kanyang ulo. Nabitawan niya ang palakol. Ang halimaw gumagapang na ngayon gamit ang tatlong paa ay umungol sa pagtatagumpay. Ang sakit sa binti nito ay napalitan ng uhaw sa dugo. Tinalikuran nito ang dalawang matandang nakahandusay. Ang kanyang mga pulang mata ay muling bumaling sa pinakamadaling biktima. Ang tunay na dahilan kung bakit siya naroon, si Amihan. Dahan-dahan itong gumapang palapit sa bata, na nanonood ng lahat ng may malawak at walang emosyong mga mata. Bawat paggapang ng halimaw ay nag-iiwan ng duguan at putikang marka sa lupa. Itinaas nito ang kanyang kamay na may mga kuko, handa nang tapusin ang lahat sa isang hagupit. "Huwag!" Isang basag na sigaw mula kay Alida. Sinubukan niyang tumayo ngunit ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. "Amihan!" Sigaw ni Elias, sinusubukang gumapang palapit ngunit masyadong malayo. Ang kuko ay nagsimulang bumaba. At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang matinis at nakabibinging tunog ang pumunit sa hangin. Isang sigaw, isang tunay, malakas at mataginting na sigaw. Nagmula ito sa bibig ni Amihan. Ang batang hindi nagsalita sa loob ng maraming taon ay sumigaw. Isang sigaw na puno ng lahat ng takot, galit at pighati na kinimkim niya sa kanyang maliit na dibdib. Ang lakas ng sigaw ay tila nagpayanig sa mismong mga dahon ng puno.
Ang halimaw ay natigilan. Ang biglaang tunog ay tila nakalito dito. Sa isang mahalagang segundo, huminto ito. Ang kanyang mga kuko ay ilang pulgada na lang mula sa bata. Ang segundong iyon lang ang kailangan ni Alida. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas. Marahil ay mula sa sigaw ng kanyang anak, isang himig na matagal na niyang inaasam na marinig muli. Gumapang siya pagkatapos ay tumayo. Hinila ang sarili pataas gamit ang isang ugat. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit ang kanyang layunin ay malinaw. Kinuha niya ang buntot pagi na bumagsak malapit sa kanya. Habang ang halimaw ay nakatingin pa rin kay amihan, lumapit si Alida mula sa likod. Walang ingay, walang babala. Sa isang huling desperadong pagsisikap, itinaas niya ang buntot pagi na parang isang sibat. At gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, ang lahat ng pagmamahal niya para sa kanyang anak, ang lahat ng galit niya sa halimaw na sumira sa kanilang buhay, isinaksak niya ito. Direkta sa mata ng halimaw. Walang ungol. Walang atungal. Isang nakabibinging katahimikan lang ang pumalit habang ang buntot pagi ay lumubog ng malalim, tumagos sa mata at umabot sa utak ng nilalang. Ang dambuhalang katawan ay nanginig. Ang mga pulang mata nito ay dahan-dahang nawalan ng apoy. At pagkatapos, sa isang malakas na kalabog, bumagsak ito sa lupa. Hindi na gumagalaw. Nakatayo si Alida sa ibabaw ng patay na halimaw, humihingal, duguan, ngunit nagtagumpay. Ngunit bago pa man niya maramdaman ang saya ng tagumpay, isang panibagong katatakutan ang kanyang nasaksihan. Ang katawan ng halimaw ay nagsimulang manggisay. Ang mga itim na balahibo nito ay unti-unting nalalagas. Ang mahabang nguso nito ay umuurong. Ang mga kuko nito ay lumiliit. Ang halimaw ay nagbabalik sa anyong tao sa huling pagkakataon. Sadiin sa harap niya, ang duguan at walang buhay na katawan ni Kapitan Tasio, hubot-hubad at basag ang binti, ay lumitaw. Nakadilat ang natitira nitong mata, nakatitig sa kawalan. Ang laban ay tapos na, ngunit ang imahe ng gabing iyon ay mananatili sa kanila magpakailanman. Nakahandusay sa malamig na putik, ang tanging naririnig ni Elias ay ang sarili niyang hirap na paghinga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa kanyang tainga. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay matindi. Ngunit wala itong panama sa mga imaheng nasusunog sa kanyang isipan. Ang pagbabagong anyo, ang mga pangil, ang duguan at walang buhay na katawan ni Kapitan Tasio. Dahan-dahan, sinubukan niyang bumangon, gamit ang palakol bilang tungkod. Doon, sa ilalim ng puno ng balete, nakita niya si Alida. Nakatayo lang ito, nakatingin sa bangkay ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na parang isang maskarang gawa sa bato. Ang hangin ay nagsimulang magbago. Ang lamig ng gabi ay unti-unting napapalitan ng bahagyang init. Ang kadiliman sa silangan ay naglalaho, nagbibigay daan sa isang manipis na linya ng kulay abo na liwanag. Paparating na ang umaga. Tumingin si Alida sa palakol na nabitawan niya. Dahan-dahan niya itong pinulot. Naglakad siya palapit sa bangkay ni Tasio. Hindi na ito isang halimaw. Isa na lang itong patay na tao, kahabag-habag sa kanyang kahubaran. Itinaas ni Alida ang palakpalakol. Hindi ito isang kilos ng galit, kundi isang kilos ng pagtatapos. Isang ritual,
Isang mabigat na kalabog ang umaling-aungaw sa tahimik na gubat. At pagkatapos, katahimikan. Binitiwan niya ang palakol at naglakad patungo sa kanyang anak. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinalag niya ang mga lubid na gumagapos kay amihan. Sa wakas, malaya na ang bata. Niyakap niya ito ng mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang amoy ng kanyang anak, ang kanyang buhay. Tapos na, bulong niya. Tapos na, anak ko. Lumapit si Elias, inaalalayan ang sarili. Alida, tumingala si Alida sa kanya. Ang kanyang mga matay pagod ngunit malinaw. Tumango siya. Oras na para umalis. Inalalayan ni Elias si Alida habang tumatayo na mas duguan at mas pagod kaysa sa kanya. Si Alida naman, kahit nanginginig ang mga binti, ay binuhat si amihan. Ang bata ay yumakap sa leeg ng kanyang ina. Isiniksik ang kanyang mukha sa balikat nito na parang at isang kuting na naghahanap ng init at kaligtasan. Tatlo sila. Isang pamilyang binuo ng dugo at takot. Dahan-dahan pasuray-suray, iniwan nila ang puno ng balete at ang bangkay sa ilalim nito. Paglabas nila mula sa gubat ng bakawan, ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang liwanag nito ay tumama sa hindi patapos na tulay. Ang kalansay ng tulay na naging dahilan ng lahat. Sa kanilang paglakad pabalik sa baryo, lahat ng to ay nasa labas na ng kanilang mga bahay. Nakatayo sila roon, mga anino sa dapit umaga, mga tahimik na saksi. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong hiya, takot, at marahil isang maliit na pasasalamat. Walang nagsalita, walang kumilos. Para silang mga posting asin, nagyelo sa kanilang kolektibong kasalanan. Nilagpasan sila nina Alida at Elias. Hindi man lang sila tiningnan. Wala nang salitang kailangan. Ang kanilang pag-alis ay sapat ng hatol. Tinahak nila ang tulay. Bawat hakbang sa mga tabla at bakal ay isang hakbang palayo sa impyerno. Sa bawat hakbang, ang Baryo Aglayan ay lumiliit sa kanilang likuran. Nang marating nila ang kabilang dulo, ang dulo na nag-uugnay sa daan palabas, ang araw ay ganap ng sumikat. Ang ginintuang liwanag nito ay bumalot sa kanila, na tila binibinyagan sila sa isang bagong buhay. Tumingin si Elias sa unahan, sa mahabang daan na patungo sa Maynila, patungo sa isang kinabukasang hindi niya inakala. Tumingin si Alida sa mukha ng kanyang anak, na payapang nakasandal sa kanya. Biglang naramdaman ni Alida ang isang bahagyang galaw. Lumingon si amihan. Hindi ito tumingin sa likod, sa baryong kanilang iniwan. Tumingin ito sa mukha ng kanyang ina. At mula sa bibig ng bata, isang tunog ang lumabas. Hindi ito sigaw. Hindi ito salita. Isang mahinang tunog. Isang hikbi. Ang unang tunog na ginawa niya sa loob ng maraming taon. Isang tunog ng pighati. Isang tunog ng paglaya. Niyakap ni Alida ang kanyang anak ng mas mahigpit at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Isang tunay ng ngiti, kahit may bahid ng luha, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagpatuloy sila sa paglakad, papalayo, habang ang araw ay tumataas sa kanilang likuran. Samantala, pabalik sa Baryo Aglayan, isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Ang panganay na anak na lalaki ni Kapitan Tasio, isang tahimik na binatilyo na palaging nagmamasid mula sa malayo, ay lumabas at tumingin siya sa tulay sa tatlong papalayong figura.
Hindi mabasa ang emosyon sa kanyang mukha. Ngunit habang tumatama ang sinag ng umaga sa kanyang mga mata, isang bagay ang bahagyang kumislap. Isang bahagyang pamumula. Hindi pa tapos ang sumpa. At dito nagtatapos ang madugong kwento ni na Elias, Alida at Amihan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong tapat na pagsama sa madilim at mapanganib na paglalakbay na ito sa Baryo Aglayan. Ang bawat kabanata ay isang piraso ng aking kaluluwa at ang inyong pakikinig ay ang hanging nagbigay buhay sa bawat salita. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Alida. Ang unti-unting pagguho ng lohika sa isipan ni Elias at higit sa lahat, ang tahimik na sigaw sa puso ni Amihan. Nais kong lumikha ng isang kwentong hindi lamang basta mananakot, dahil ang tunay na halimaw ay hindi palaging may pangil at kuko. Minsan, ito ay nagtatago sa anyo ng ating pananahimik, sa ating pagwawalang bahala at sa ating takot na pumili ng tama. Ito ay isang paalala na ang pinakamadilim na kasamaan ay madalas na nagmumula sa mga taong pinipili na huwag tumulong. Ngunit sa kabila ng lahat ng kadiliman, naniniwala akong may liwanag pa rin. Ang liwanag na iyon ay ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina na kayang harapin kahit ang impyerno para sa kanyang anak. Ang liwanag na iyon ay ang tapang na magmahal at manindigan kahit na ang buong mundo ay laban sa iyo. At ang liwanag na iyon ay ang pag-asa na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may bagong umagang darating. Ngayon, nais kong marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman habang nakikinig sa kwento? Anong aral ang pinakanagmarka sa inyo? Huwag kayong magatubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at reaksyon ay mahalaga sa akin hanggang sa susunod nating kwentong katatakutan. Muli, maraming salamat.